So, ngayon po ay nasa ikalawang bahagi na tayo nung pinag-uusapan natin yung series natin na Masterpiece. And meron ako itatanong sa inyo. Isipin nyo ang isang ballpen na nakatago sa loob ng isang drawer. Maganda, maayos itong dinisenyo upang magsulat. Maayos itong dinisenyo para lumikha, maging creative, magpahayag ng mga idea, ng saloobin. Ngunit hanggang hindi ito ginagamit, hindi nito matutupad ang purpose niya. Alam mo, ganito rin tayo. Nilikha tayo ng Diyos para sa isang layunin, ang gumawa ng mabubuting gawa sa ating buhay. Tulad ng ballpen na ginagamit ng isang author, tayo ay nilikha upang magamit ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa mundo sa pamamagitan ng ating mga good works. O kaya, isipin mo, ang isang binhing tinanim sa lupa, nasa loob nito ang lahat ng potensyal na maging isang malakas na puno na namumunga. Ngunit, kung hindi ito dinidiligan, inaalagaan, at binibigyan ng pagkakataon upang tumubo, ito ay mananatiling isang binhi lamang. Tayo rin, tulad ng binhi, ay dinesign ng Diyos na merong purpose. Gaya ng binhi na kailangan lumago at magbunga. Ito yung purpose niya. Tayo naman, nilikha upang lumago sa Panginoong Hesus at magbunga ng good works sa ating buhay. Kaya nga, ang title ng message natin ngayon ay Designed for Good Works. Live it now. Ang mensaheng ito ay bahagi ng ating serye na tinatawag na Masterpiece, kung saan tinitingnan natin kung paano tayo nilikha ng Diyos para sa isang layunin. Ang linggong ito ay nakatutok sa katotohanan na nilikha tayo upang gumawa ng mabubuting gawa. Tayo ay mga obra ng Diyos at tayo tinawag upang maging kasangkapan ng kanyang kabutihan sa mundong ito. Kaya kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito, lalo na kung bago ka lang dyan sa YouTube channel natin. Maiintindihan mo kung ano ba ang ibig sabihin ng totoong good life. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Hesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon sa description. Okay, so balik tayo sa topic. Kung tayo pala ay dinesign ng Diyos na gumawa ng good works, paano naman natin ito gagawin sa ating buhay? Una, live out who you are. Number 2, step into your assignment. Number 3, make goodness your daily habit. So una, live out who you are. Isabuhay mo kung sino ka. Ang ibig sabihin, kung hindi mo alam kung sino ka, mahirapan ka gumawa ng good works. Kaya nga, kung ikaw ay mabuting nilikha ng Diyos, ay isabuhay mo ang kabutihan na ito. Bakit? Kasi we do good because we have been made good. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Ano ibig sabihin yan? Tingnan mo kaibigan, yung salitang workmanship sa original na Griego, ang ginamit na salita ay poema o poem sa English. Ang ibig sabihin pala, ikaw ay tula ng Diyos. Grabe no? Isipin mo ang buhay mo ay isang tula na isinulat ng Diyos mismo.
Sa Romans 1:20, sabi rin ni Pablo, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita. Ay, ibig sabihin, yung nature niya, hindi talaga natin makikita. Siya ay invisible. Pero tingnan nyo, ano sabi? Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Alam nyo, kung ano sinasabi ni Pablo dito? Na kahit hindi mo makita ang Diyos, ay kitang-kita mo naman siya sa lahat ng ginawa niya. Tumingin ka lang sa paligid mo at wala ka ng excuse. Ang sabi sa verse, wala ka nang maidadahilan pa. Tumingin ka lang, ang kalikasan, ang mga bituin, ang dagat, ang bundok, lahat ng yan ay poema o masterpiece ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin na walang Diyos. Dahil kitang-kita natin sa ating paligid ang kagandahan ng mga ginawa ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan makita ko muna ang Diyos bago ako maniwala. Hindi. Tumingin ka lang sa paligid mo at wala kang maidadahilan na walang Diyos. Parang ganito, imagine mo. Halimbawa, nasa tabing dagat ka. Tapos, bigla ka nakakita ng sulat sa buhangin. And then nakasulat doon, mahal kita, Maria. Ano una mo maiisip? Ang galing naman ng alon. Grabe, pag sampa ng alon sa beach front, biglang nagsulat ng love letter. Ganun ba? Ganun ba sasabihin mo? Hindi, di ba? Kasi pag may sulat, alam nating may nagsulat. Kapag may poem, alam nating may poet. Kapag may masterpiece, alam nating may artist. Kapag may creation, may creator. Ganon din sa Mount Rushmore sa Amerika. Ewan ko kung nakita nyo na yun, doon sa Mount Rushmore, andun yung mga sculpture ng mga mukha ng mga presidente. Nakaukit doon sa bundok. And then may magsasabi bang, ang galing ng hangin, ang galing ng ulan, normal erosion lang yan, kaya biglang nag-form ng mga mukha diyan sa bundok. No, walang maniniwala doon. Bakit? Kasi pag may sculpture, may sculptor. Kaibigan, hindi aksidente ang buhay mo. Hindi random ang pagkatao mo. Kung tunay kang nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay bagong nilalang. Isang bagong tula na isinulat niya. Poema. Ephesians 2:10, di ba? Nabasa natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. So, pansinin natin. Ano sabi? Created in Christ Jesus. Isa kang bagong nilikha ng Diyos. So, anong connection nito sa atin? Simple lang. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging mabuti. Tama ba? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging mabuti sa paningin ng Diyos. Hindi. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ginawa na tayong mabuti ng Panginoong Yesus. Created in Christ Jesus. Yun ang sabi. Ang problema kasi minsan, pilit tayong gumagawa ng mabuti para patunayan ang sarili natin. Para magmukhang okay. Para tanggapin tayo ng Diyos o ng ibang tao. Diba? Ako noon, sinasabi sa amin noon, meron kaming religion class noon. Ang sinasabi, magpakabuti kayo, gumawa kayo ng mabuti, and then balang araw, kapag marami ang kabutihan nyo, kayo ay mapupunta sa langit. Kasi mabuti kayo. No, hindi ganun. Pag ganun ang mindset mo, mapapagod ka. Kasi ginagawa mo yan sa sariling effort. Hindi mula sa bagong buhay na meron ka na sa Panginoon. Kaibigan, kapag hindi mo alam o niyayakap ang katotohanan na ikaw ay poema ng Diyos, na ikaw ay masterpiece niya, malamang may insecure ka. Mabubuhay ka para lang sa approval ng ibang tao. Lahat ng ginagawa mo, nakabase sa sasabihin ng iba. Post ka ng post sa social media, hindi dahil masaya ka, kundi para lang mapansin. Kasi yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Feeling mo, pag napansin ka, magiging masaya ka. Kailangan mo palaging mag-perform para sa boss,
Kailangan mo mag-perform sa pamilya, sa barkada, pero deep inside, pagod na pagod ka na. Natatakot ka maging totoo. Kasi baka hindi ka matanggap. Kaya tuloy, lagi ka nag-aalala kasi baka malaman nila yung totoo. You lose your peace. Hindi mo na alam kung sino ka talaga. Kasi palagi mo hinuhubog ang sarili mo ayon sa gusto ng ibang tao. At ang malala, hindi mo mararanasan ang tunay na freedom na meron sa Panginoon. Alam mo, ako noong araw, talagang gustong-gusto ko ng credit. Gustong-gusto ko napapansin ng boss. At talagang, kailangan pag may ginawa ako, dapat mapansin ng boss. Kasi kung hindi, magagalit ako. At pag yung napansin niya, yung ibang tao, at ako hindi, magagalit ako. Pero alam nyo, na nakilala ko ang Panginoon, na-realize ko, ang kailangan ko lang palang i-please ang Diyos. Pero yung mga tao, hindi. Hindi mo kailangan na kung ano yung, hindi ko kailangan marinig yung sasabihin ng mga tao. Ang kailangan ko lang marinig ay kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Pangalawa, pag hindi ka naniniwala na ikaw ay masterpiece, magpapaka-busy ka para lang patunayan na meron kang halaga. Lahat ng racket pinapasok mo kahit wala ng pahinga. Hindi ka makatulog kasi yung isip mo, kulang pa, dapat mas magaling pa ako, dapat mas maipakita pa ako. Meron pa akong maipakita. Kahit sa paglilingkod sa church, imbis na overflow ng pagmamahal sa Panginoon, nagiging performance para magmukhang spiritual. Kaibigan, mapapagod ka na sobra, burnout, mawawalan ng joy ang puso mo. At minsan, sobrang pagka-busy, makakalimutan mo na ang author ng purpose mo ay ang Panginoong Hesus. At ito, kung hindi mo alam ang value mo sa mata ng Diyos, ulitin mo ang mga kamalian ng mundo kasi hindi mo alam kung sino ka talaga. Uulit ka ng maling relationship kasi akala mo, yun lang talaga yung karapat-dapat sa'yo at doon ka sasaya. Mahuhulog ka sa lifestyle ng comparison, inggit, at competition. Matututo ka magsinungaling para lang mag-fit in sa barkada, sa kaibigan, mag-fit in sa mundo. Baka paulit-ulit kang mahulog sa kasalanan kasi hindi mo alam na hindi yan ang identity mo. Kaya nga, you live far below what God designed you for. Sa halip na mabuhay ka for good works, sa halip, kailangan mo mabuhay ka for good works. Hindi ka na mabubuhay saan? Sa mundo. Hindi ka na mabubuhay para sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Kundi sa halip, mabubuhay ka para sa sasabihin ng Diyos sa iyo. Hindi ka na mabubuhay sa lies ng kaaway. At habang tumatagal, maniniwala ka na siguro ito talaga ako. Hanggang dito lang ako. Yun ang lies ng kaaway. Ang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng saysay, hanggang dyan ka lang. Huwag ka na mag-attempt. Kung lalapit ka sa Diyos, huwag na. Sayang lang yung time mo, sayang ang pera mo, sayang ang pagod mo, wala ka mapapala dyan. Yun yung gustong sabihin sa atin ng dyablo. Pero kapatid, hindi yan totoo. You are God's poema. You are His masterpiece. Kung masterpiece ka ng Diyos, huwag mo hayaan ang mundo ang mag-dictate kung sino ka. Hayaan mong si Kristo ang maghubog ng pagkatao mo dahil sa Kanya ka ginawa. Para sa Kanya ka rin mabubuhay. Sabi ni Charles Spurgeon, we are not saved by good works, but we are saved unto good works. The good works are the evidence of our salvation, not the cause of it. They are the fruit, not the root. We do good works because we have been made good by the grace of God through Jesus Christ. Kaibigan, tama ito. Hindi tayo naliligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi niligtas tayo para gawin ang mabubuting gawa. Hindi ang mabuting gawa ang magiging dahilan ng ating kaligtasan, kundi ito ang bunga ng kaligtasang tinanggap natin sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag natin baliktarin. Napansin mo ba halos lahat ng relihiyon sa mundo, tinuturo, maging mabait ka, gawin mo to, sundin mo yan. Para pag namatay ka, okay ka na. Basta mabait ka, makakapasok ka sa langit. Magpakabuti ka lang, sigurado yan.
Mag-donate ka lang sa charity, magtayo ka ng simbahan, umanib ka sa maraming religion, magpakabait ka sa kapwa, sigurado malaki yung pogi points mo sa langit. Pero ang problema dito ay mali ang umpisa. Parang sinasabi nila, maging mabuti para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi. Kaibigan, tatanggapin ka ng Diyos. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo. Tatanggapin ka niya, lilinisin ka niya. Pero ang totoo, makasalanan tayo, sira ang puso natin, hindi natin kayang maging mabuti sa sariling lakas, at kapag pinilit mo maging mabuti para sa Diyos, pero wala pa ang Panginoong Hesus sa buhay mo, para kang nagtutulak ng kotse na walang makina. Mukha kang umaandar, pero hanggang pakyut lang. Walang tunay na buhay, walang power. Tulak ka ng tulak, mapapagod ka. Wala kasi yung makina. Hindi ka aabot sa dulo. Tingnan mo yung Genesis 1. Ang sabi doon, pagkatapos ng bawat nilikha ng Diyos, ano sinasabi niya? Genesis 1, 4, 10, 12, verse 18, 21, 25. Ano sabi diyan? At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. 6 na beses niyang sinabi yan habang nilikha niya ang sanlibutan. Bakit? Kasi ang gumawa ay mabuti. Ang gawa ay mabuti kasi ang gumawa ay mabuti. Hindi ka baliktaran. Hindi naging mabuti ang Diyos dahil maganda yung ginawa niya. Kundi, maganda ang ginawa niya kasi siya mismo likas na mabuti. Ganito rin sa atin. Kung ikaw ay nilikha ng mabuting Diyos at binuhay mula kay Kristo, pinatawad, binigyan ng buhay na walang hanggan, ipinanganak kang muli, ay natural na ang lalabas sa iyo ay kabutihan. Pero kung wala si Kristo, kahit anong pilit mong maging mabait, may halo pa rin niyang self-promotion. Misa pa nga, ginagamit pa yan para mapuri ng tao o para mapagtakpan ng isang kasalanan. O kaya gagawa ng mabuti para may makuhang pabalik. Makakuha ng utang na loob, gagawin ko ito kasi kailangan may utang na loob siya sa akin. Para kapag meron akong hiniling sa kanya, ibibigay niya. Minsan gumagawa tayo ng good works para makakuha ng respeto. Gagawin ko ito para maging mataas ang tingin niya sa akin. O kaya gumagawa tayo ng good works kasi merong kapalit. Kaya kaibigan, ang tunay na kabutihan ay bunga, hindi ito pagpapanggap. Ang tunay na kabutihan galing sa Diyos. Nananahan sa atin, dahil mabuti siya na nananahan sa atin, ang puso natin ay nabago. Ang puso natin ngayon nagkaroon ng desire na gumawa ng mabuti. Mauuna muna ang pagbabago sa puso bago yung pagbabago sa panlabas. Hindi yung pagbabago sa panlabas tapos babaguhin yung puso. Hindi ganon. Bunga ito ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga, tanungin natin yung sarili, bakit ka gumagawa ng mabuti? Para sa image mo? Para may masabing ginawa ka? Para may maipost sa social media? O dahil alam mong ikaw ay binago na ng Panginoong Hesus? Kapag alam mong binago ka na niya, natural lang ang paggawa ng mabuti. Hindi siya burden. Hindi ka parang tinutulak, pinipilit. Kung hindi dahil naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, gustong-gusto mo na gumawa ng mabuti. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo, hindi mo kailangan magkunwari, hindi mo kailangan magpanggap kasi ito na ang bunga ng bagong buhay na ginagawa ng Holy Spirit sa iyo. So, live out who you are. We do good not to become good. We do good because we have been made good. Kaibigan, meron akong ikukwento sa inyo. Isang totoong kwento, isang lalaking halos itakwil na ng lipunan, pero binago ng Diyos. Siya si Nicky Cruz. Ipinanganak siya sa Puerto Rico sa isang pamilya na malalim ang pagkakasangkot sa pangkukulam. Bata pa lang, punong-puno na ang buhay niya ng pag-abuso, rejection at pananakit. Pagdating niya ng 15 years old, pinadala siya ng mga magulang niya sa New York City. Pero hindi para sa bagong simula. Sa halip, ano nangyari sa kanya?
Nalulong siya sa lansangan at kalaunan ay naging bahagi ng isa sa pinakamalupit na gang noong panahon na yon, ang Mau Maus. Mabilis siyang naging presidente ng gang na ito. Kilala siya sa buong Brooklyn bilang isang pinakadelikado at walang konsensyang leader sa lansangan. Wala nang naniniwala na magbabago pa siya. Ang pulis sumuko na. Ang mga social worker, naku, wala na. Sabi nila, wala nang pag-asa yan. Kahit kapwa niya gangster, takot sa kanya. Pero may isang lalaking naniwala. Isang batang pastor. Ang pangalan niya, si David Wilkerson. Pinadala siya ng Diyos sa New York City na may isang layunin. Ito ay para iparating ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa mga taong tulad ni Nikki. Imagine mo ito. Lumapit si Pastor David kay Nikki at ang una niyang sinabi, Nikki, mahal ka ni Jesus. Alam mo, ginawa ni Nikki, dinuraan niya si Pastor David. At sinabi niya, papatayin kita. Pero hindi sumuko si David. Bumalik siya. Paulit-ulit, walang takot. Hindi sumusuko. Patuloy niya sinabi, mahal ka ni Jesus. Kayang-kaya kang baguhin ni Kristo. At habang tumatagal, kahit naggalit si Nikki sa kanya, may nangyari sa puso niya. Isang gabi, sa isang crusade meeting, habang nangangaral si Pastor David, tumayo si Nikki, lumapit sa harap, umiiyak, at doon niya tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam mo, sabi niya, nang tinanggap ko si Kristo, parang binuhusan ako ng pagmamahal ng Diyos. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko malinis ako. Minamahal, may halaga. Isang makasalanan na ginawang bago. Alam mo, anong nangyari pagkatapos? Tumigil na ang karahasan sa buhay ni Nikki. Imbis na mamuno siya doon sa mga gang wars, nag-preach siya ng gospel. Imbis na magbenta ng droga, nagturo siya ng salita ng Diyos sa kalye. Naging evangelist siya. Nakarating sa Bible school, nakapagtayo ng mga rehab center para sa mga dating addict at gangster. Milyon-milyon na ang nakarinig ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang kwento. At ito sinasabi niya sa kanyang patotoo. Hindi ako gumagawa ng mabuti para mapahanga ang Diyos. Gumagawa ako ng mabuti dahil ginawa akong mabuti ng Diyos. Hindi lang inayos ni Jesus ang buhay ko. Binigyan niya pa ako ng panibagong buhay. Ang pagmamahal na binibigay ko sa iba, hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa ginawa ni Kristo sa akin. Mga kapatid, yan ang larawan ng Ephesians 2:10. Sapagkat tayo'y likha ng Diyos. Hindi si Nikki naging mabuti dahil gumawa siya ng mabuti. Naging mabuti siya dahil ginawa na siyang mabuti. Binago na siya ng Panginoong Hesus. At mula sa bagong puso na yon, kusang lumalabas ang mabubuting gawa. Kaibigan, baka sinasabi mo, pero Kuya Mike, grabe yung kay Nikki. Hindi ko naman kwento yan eh. Tama, iba man ang kwento mo, pero pareho pa rin ang Diyos na nagbabago. Amen ba? At kung binago ka na niya, gaya ni Nikki, may nilalakaran ka ring mabubuting gawa. Hindi para maging ligtas, kundi dahil ligtas ka na. Live out who you are. You are God's masterpiece. We do good because we have been made good. Okay, paano natin gagawin ang good work sa ating buhay? Una, live out who you are. Gagawa tayo ng mabuti dahil ginawa na tayong mabuti ng Diyos. Pangalawa, step into your assignment. Gagawin natin yung ating assignment mula sa Diyos. We do good because it is God's purpose for us. Okay? Gagawa tayo ng good works dahil yun yung purpose sa atin. Ephesians 2:10, balikan natin. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Kaibigan, alam mo ba, may assignment ka mula sa langit. Hindi ka basta-basta nabuhay sa panahong ito. Hindi ka aksidente.
Hindi aksidente na narinig mo yung mensahe. Alam mo, ang dami ko, by God's grace, pinupuri ko ang Diyos. Ang daming mga tao na nakarinig. Hindi nila alam yung purpose nila, pero nakapanood sila ng ating mga vlog sa YouTube, sa Facebook. And then suddenly, kinausap sila ng Lord. At sinabi sa kanila, meron akong purpose sa'yo. At nagsimula yung pagbabago sa buhay nila. Kaibigan, hindi aksidente yun. Hindi ka pang take up ng space sa mundo. Ang totoo, bago ka pa man isilang, may nilaan na ang Diyos na mabubuting gawa na lalakaran mo sa iyong buhay. Hindi mo pa alam to, hindi ka pa pinapanganak, pero nakahanda na yun. Alam na ng Diyos kung ano yung nais niya para sa'yo. Hindi ito random, hindi ito tsamba. Kaya kung iniisip mo, naku, aksidente lang ako sa mundong ito, hindi naman ako pinlano ng aking mga magulang. Hindi totoo yun. Merong plano ang Diyos sa'yo, meron siyang purpose. Hindi ito buhay na bahala na kung anong mangyari. Sabi nga sa talata, prepared beforehand. Ibig sabihin, plano na ito ng Diyos kahit bago ka pa magkaroon ng pangalan. May mga gawain na inihanda na ang Diyos para sa iyo. Naisip mo na ba kung paano gumawa ng bahay ang isang arkitekto? Alam mo, ako na-amaze ako. Kasi alam ko kung anong, bagamat hindi ko nakikita kung anong gagawin ng Diyos 2026, 2027, 2028. Pero alam ko, may plano na. Kailangan ko lang lakaran yun. Kung buhay pa ako. Kung yun ay will pa ni Lord. Pero kung will ni Lord yun, meron yung purpose. At hinanda niya na yun. Kahit hindi ko pa yun nakikita, ang kailangan ko lang maniwala ako na merong hinanda ang Diyos at kailangan ko i-align yung buhay ko ngayon papunta doon sa purpose na yun. Parang arkitekto, bago pa man simulan yung paghukay ng lupa o paglalagay ng hollow blocks, may plano na, may blueprint na, detalyado. Alam na kung saan ilalagay yung bawat pader, bawat bintana, bawat switch ng ilaw. Hindi random, hindi hula-hula. Disenyo talaga ito ng arkitekto. Ganyan din ng Diyos sa buhay mo. Prepared beforehand. Ibig sabihin, may blueprint na si Lord para sa buhay mo. May disenyo na siya. May layout na. May direction. Hindi ito bahala na, hindi ito kung saan ka nalang dalhin ng alon ng buhay. Kundi may inihandang mabubuting gawa na ikaw mismo ang tinawag para gawin yon. Kapatid, tanungin mo yung sarili, nilalakaran mo ba yung plano ng Diyos o gumagawa ka ng sarili mong plano? Nakasunod ka ba sa blueprint o nagtatayo ka ng kwarto na wala sa plano? Alam mo, mga nangyayari sa bahay na hindi sumusunod sa plano ng arkitekto. Alam nyo ba kung ano nangyayari? Nagkakaroon ng cracks, hindi matibay ang pundasyon at minsan bumabagsak. Ganon din ang buhay na hindi lumalakad sa inihandang mabubuting gawa ng Diyos. Magulo, nakakapagod at hindi tumatagal ang ligaya. Pero kapag sinunod mo ang blueprint ng Diyos, matibay ang buhay mo. Klaro ang purpose mo. Bagamat hindi ka exempted sa problema, pero yung bawat araw may saysay. Kahit simpleng bagay. So kapatid, step into your assignment. May plano si Lord sa'yo, hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi para sa mga gawaing may eternal value. Sundin mo ang blueprint because we do good not by accident, but because it is God's purpose for us. Kapag naunawaan mo ito, biglang magkakaroon ng lalim ang bawat araw ng buhay mo. Magkakaroon ng significance. Minsan parang ayaw mo na pumasok sa office. Ano ba talaga purpose ko? Bakit ba ito yung binigay mo sa aking trabaho, Lord? Pero pag naintindihan mo na nilagay ka ng Diyos dyan para maging blessing ka para sa iba, para madala mo sila sa Panginoon. Nilagay ka ng Diyos dyan para maging ilaw, maging salt. Magkakaroon ng saysay. Suddenly, hindi mahirap pumasok. Suddenly, mararanasan mo yung joy na meron ka palang value
doon sa opisina na yon. Bagamat mababa ang iyong posisyon, it doesn't matter kung anong posisyon mo, pero meron kang value dahil ikaw yung representative ng Diyos doon sa opisina na yon. Yung pagtulong mo sa isang kapwa na halos suko na sa buhay, pwedeng kasama yon na pinlano ng Diyos para sa iyo. Yung pakikinig mo sa anak mo nalilito sa purpose niya, baka ikaw talaga yung nilagay ni Lord para i-guide siya. Yung business mo, trabaho mo, posisyon mo, hindi lang yan para magkapera. Mission field mo yan. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Nasa assignment ko ba ako ngayon? O baka gumigising ako araw-araw pero hindi ko nilalakaran ang mga gawaing inihanda ng Diyos para sa akin. Kaibigan, naka-experience ka na ba ng regret? Yung alam mo dapat may ginawa ka pero hindi mo ginawa. May taong dapat kinausap mo pero pinili mo manahimik na lang. Tapos nabalitaan mo namatay na pala siya. May opportunity para tumulong, magpatawad o mag-share ng gospel pero dumaan lang. Aminin natin, kasama na ako dito. Lahat tayo, may mga na-miss na pagkakataon. Pero ngayong alam mo na meron kang assignment, meron kang purpose. Gusto mo bang dumating sa dulo ng buhay mo at maramdaman mo na, sayang, dami kong hindi nilakaran. Kaibigan, wag na. Gawin mo yung purpose mo simula ngayon. Gawin mo yung assignment mo. Kaya bawat umaga, panalangin natin ito. Lord, ipakita niyo po sa akin ang mga nilaan niyong mabubuting gawa ngayon. Ayokong sayangin ang araw na ito. Ayokong palampasin. Gamitin niyo po ako. Kapatid, huwag mo hintayin yung perfect conditions bago ka kumilos. Dahil ang Diyos hindi niya hinantay yung perfect conditions para kanya gawing anak. Bago kanya patawarin. Hindi. Namatay siya sa krus kahit hindi ka pa perfect. Namatay siya sa krus para gawin kanyang perfect. Linisin ang lahat ng kasalanan mo. Patawarin ang lahat ng kasalanan mo. Past, present, at future sins. Perfect. Bayad lahat. Pero hindi siya nagantay na maging perfect ka. Kaya ngayon, huwag mo hintayin na maging perfecto muna yung kondisyon na dapat yung asawa ko muna mauna o dapat ganito muna yung sitwasyon namin, dapat yung mga sabi, di ba? Family first, sila yung unang ministry namin. Oo, totoo yan. Sila yung unang ministry mo. Kaya dapat kausapin mo sila, i-disciple mo sila. Pero hindi ka hihinto diyan. Hindi yan magiging dahilan para hindi ka mag-serve. Hindi yan magiging dahilan para hindi ka mag-disciple ng iba. Oo, di-disciple mo yung mga anak mo pero magdi-disciple ka din ng iba. Hindi mo ikakatwiran na kasi yung mga anak ko hindi pa nakakilala kay Lord eh. Aantayin ko muna sila. No. Kung ikaw ay nasa trabaho, pamilya, community, nandyan na ang mission field mo. May good works na inaasahan ng Diyos na ikaw ang lalakad doon. Bakit? Kasi anak ka niya. Yan ang identity mo. Kaibigan, huwag mo sayangin ang assignment mo. Huwag kang mamuhay na parang wala kang purpose. Hindi ka nilikha para mabuhay lang dito sa mundo o para mag-exist lang. Nilikha ka para sa isang tiyak na purpose. Let's live out our calling. Let's step into our assignment. We do good because it is God's purpose for us. Kaibigan, may kilala ka bang ganito? May pangarap, may plano, pero parang hindi natuloy. Gumraduate, naghanap ng trabaho, pero walang bukas na pinto. Ganyan na ganyan. Ang nangyari kay Sarah Mitchell. Habang bata pa siya, pangarap na niya maging guro. Passion niya yon, magturo, tumulong at magpahayag ng pag-asa sa mga bata. Pero nung gumraduate siya sa kolehiyo, sobrang mahirap humanap ng trabaho. Walang opportunity, walang hiring, at na-disappoint siya, nalito, nagduda sa sarili. Kaya out of necessity, tinanggap niya ang temporary job sa isang Christian ministry na tumutulong sa mga refugee families. Sabi nga niya, akala ko pansamantala lang ito para lang makabayad ng bills habang naghihintay ako ng totoong trabaho.
Pero hindi niya alam, yun na pala ang assignment na matagal nang hinahanda ng Diyos para sa kanya. Sa loob ng 6 months, na-discover niya na may gift pala siya sa pag-aaral ng wika at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Tinulungan niya yung mga pamilyang Somali sa pag-translate ng legal documents. Nagturo siya ng English sa mga kababaihang Afghan. Natutunan pa niya ang basic Arabic para mas makapaglingkod sa mga Syrian refugee. Hanggang isang gabi, habang tinutulungan niya ang isang Sudanese mother na mag-fill out ng school form, alam mo, lumapit ito sa kanya. Umiiyak, sinabi, "Hindi ka lang nagsasalita ng wika namin. Nagsasalita kapag gamit ang puso mo. Pinadala ka siguro ng Diyos sa amin." At nung gabing yun, alam mo, hindi na siya nakatulog. May malakas na boses sa puso niya. "Anak, hindi aksidente ang ginagawa mo. Plano ko yan. Assignment mo yan." Within a year, na-accept siya sa isang missionary training program. At ngayon, nasa Lebanon na siya. Naglilingkod sa mga Syrian at Palestinian refugee. Nagtuturo ng pag-asa, nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng buhay na nakay Kristo. At nung tinanong siya kung anong nararamdaman niya, sabi niya, "Akala ko plan B lang ni Lord ito nung hindi natuloy yung pangarap ko. Pero ngayon, alam ko na lahat ng akala kong failures, lahat ng akala kong detour, yun pala ang blueprint ng Diyos para sa assignment ko." Ang Ephesians 2:10, hindi lang yan verse, buhay ko yan. Talagang hinanda ni Lord ang mabubuting gawa para sa akin at ngayon, nilalakaran ko ito araw-araw. Kaibigan, baka ikaw ay parang si Sarah. Baka feeling mo stuck ka na. Parang walang direksyon ng ginagawa mo. O iniisip mo siguro, hindi ito yung calling ko. Pero paano kung ang detour mo ngayon o yung pagbabago ng direksyon mo, dinisign pala yan ng Diyos? Paano kung yung trabaho mo, akala mo pansamantala lang, mismong mission field mo pala? Walang sayang sa Diyos, kaibigan. Walang aksidente sa plano niya. At minsan, yung tingin mo plan B, yun pala ang plan A ni Lord. Mula pa sa simula. Kaya kaibigan, huwag kang magtampo sa Diyos. Kausapin mo siya, tanungin mo, "Lord, yung akala ko ba na yung kino-complain ko ba sa'yo na sitwasyon ko ngayon, ito ba talaga yung plan A?" Kaibigan, step into your assignment. Huwag mo mamaliitin ang ginagawa mo ngayon. Baka yan na ang mabubuting gawa na hinanda ng Diyos bago ka pa man isilang. Live it, walk in it. Why? Because we do good dahil ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Sabi ng kilalang tagapagturo na si G. Campbell Morgan, sabi niya, "God has a work for you to do. A work that no one else can accomplish. It is your work. God thought of it before the world began. He prepared it for you, and He prepared you for it." Kaibigan, huwag nating sayangin ang kahit isang araw na buhay na walang layunin. Ang bawat araw ay may purpose. Ang bawat araw ay mahalaga. At salamat sa Diyos, hindi natin kailangan mabuhay sa ganung paraan na parang sayang yung mga nagdadaang araw. Dahil sa Panginoong Hesus, bawat araw, meron niyang saysay, meron niyang power, meron niyang purpose, meron niyang dahilan. May kabutihang gawa na worth doing. Alam mo, sabi ni Rick Warren, ang ganda nito. Before you were born, God knew exactly what He wanted you to accomplish on earth. He had a specific reason for creating you. You have a divinely ordained purpose. And God has prepared good works in advance for you to do. Kaibigan, tanong ito sa sarili. Para saan ka ba hinuhubog ng Diyos? Anong posisyon ang binigay niya sa iyo? Sa lipunan? O sa trabaho mo? O sa ministry mo? O sa pamilya mo? At paano mo ito ginagamit para sa Kanya?
Bakit sa palagay mo, dinala ka ng Diyos sa pamilya na yan? Meron bang purpose? Alam mo, yung aking asawa, minsan naitatanong niya, bakit kaya ako dito ipinanganak sa pamilya na ito? Alam mo, praise God, kasi nalaman niya na ito pala yung purpose. Kaya pala ako narito sa pamilya na ito para ako ang maging daan para makakilala sila sa Panginoong Yesus. And minsan, nagko-complain tayo, bakit sana hindi na lang ganito yung naging magulang ko? Sana hindi na lang siya. Sana yung kapatid ko, iba na lang. Kaibigan, merong purpose. Gawin mo yung assignment mo. Ikaw ang pinadala ng Diyos dyan, hindi yan aksidente. Sa trabaho na yan, sa ministry na yan, o sa eskwelahan na yan. At huwag nating kalimutan ang simple pero sobrang lalim na paalala. Ano yun? Basahin mo to. Christians don't do good works to become Christians. Christians do good works because they are Christians. Christians do good works because they have believed and still believe the gospel. Kaya nga, kaibigan, step into your assignment. Hindi, kung sinasabi mo, Christian ka, then, gawin mo yung assignment mo. Hindi ito assignment ng katabi mo. Hindi ito assignment ng asawa mo. Huwag mo sisihin yung asawa mo. Kung hindi pa siya lumalapit kay Lord, tignan mo, baka ikaw hindi mo ginagawa yung assignment mo. Hindi ito assignment ng D-group leader mo. Assignment mo ito. Disenyo ito ng Diyos para sa iyo. Layunin niya ito bago ka pa man isinilang. Huwag mo sayangin, lakaran mo ito. We do good because it is God's purpose for us. So, ano ang disenyo ng Diyos? Paano natin yung gagawin na makagawa tayo ng good work sa ating buhay? Paano natin ito gagawin? Una, live out who you are. Gumawa ka ng kabutihan dahil ikaw ay ginawang mabuti ng Diyos. Pangalawa, step into your assignment. Gagawa ka ng mabuti kasi ito ang purpose ng Diyos sa iyo. At pangatlo, make goodness your daily habit. Siyempre, hindi lang natin papahalagahan ang identity natin at hindi lang natin kikilalanin yung ating purpose, kundi gagawin natin yung mga good works na hinanda para sa atin ng tuloy-tuloy. Ang ibig sabihin, magiging habit, magiging lifestyle natin ito. Tandaan natin, worship ay hindi lang tuwing linggo. Ang worship ay lifestyle. Every time na pinaluluguran mo ang Diyos sa iyo, yun ay worship. Pero paano mo siya papaluguran? Gagawin mong habit, yung good works. Di ba? Balikan natin Ephesians 2:10. Buuin na natin siya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Mga kapatid, napansin nyo ba? Hindi lang sinabi ni Pablo na may mabubuting gawa na hinanda sa atin. Hindi niya lang yung sinabi. Kundi sinabi niya, nilikha tayo para lakaran ang mga ito. Hindi lang gumawa, kundi lumakad. Ibig sabihin, lifestyle, pamumuhay, habit, araw-araw. Sabi sa Ephesians 4:1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sa English, sabi ni Paul, walk worthy of the calling to which you have been called. Ang salitang walk dito ay hindi literal na paglalakad. Ginamit ito bilang metaphor for lifestyle. Kung paano tayo namumuhay araw-araw. At ang sabi ni Pablo, walk worthy. Hindi ibig sabihin nito na karapat-dapat ka na sa sarili mong effort. Ang ibig sabihin, dahil tinawag ka na ng Diyos, mamumuhay ka na ayon sa pagkatawag mo. Mamumuhay ka bilang anak ng Diyos. Walk worthy. Nakarapat-dapat ka talagang tawaging anak ng Diyos. Kaya nga kaibigan, mamumuhay ka sa kabutihan. Hindi paminsan-minsan lang, kundi araw-araw. Pansinin mo ito, sa buong aklat ng Ephesians, paulit-ulit yung salitang walk. Ephesians 4:1, walk worthy of the calling. Ephesians 4:17, no longer walk as the Gentiles do.
Ephesians 5:15, walk not as unwise but as wise. Tatlong beses lang yan sa loob ng 1.5 chapter. Alam mo, kapag paulit-ulit ang salita sa Bible, may gustong idiin ang Diyos. May gusto ang Diyos na matandaan natin at isabuhay at pahalagahan. At ano yung gustong idiin ng Diyos? Mahalaga sa Diyos kung paano ka namumuhay, kung paano ka lumalakad. Hindi lang kung anong alam mo. Hindi mahalaga kung na-memorize mo lahat ng mga memory verse mo. Hindi. Ang mahalaga sa Diyos ay you walk. Hindi lang kung gaano ka ka-active sa church, kundi kung paano ka lumalakad, kung paano ka nabubuhay araw-araw. Kaya kapatid, gawin mong habit ang good works. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag may event, hindi lang pag may nakakakita, kundi kahit simpleng araw, simpleng desisyon, simpleng pakikitungo sa kapwa, gawin mong lifestyle ang kabutihan. Bakit? Because we don't just do good things. We walk in goodness. We live in goodness. We make goodness our daily habit because we are God's masterpiece. And goodness is now part of our spiritual DNA. Pero ang tanong, paano ba tayo lalakad ng karapat-dapat o walk-worthy na sinasabi? Kaibigan, hindi tayo makakalakad ng karapat-dapat kung magulo ang ayos ng buhay natin. Now, don't get me wrong, hindi ito tungkol sa malinis na kwarto o maayos na aparador o walang tambak na labada. Ang ibig sabihin ng getting our lives in order, meron munang mauuna sa buhay natin bago tayo gumawa ng good works. Ito ang ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Kapag binasa mo ang aklat ng Ephesians, mapapansin mo, maayos ang pagkakaayos nito. May pattern, may structure. Nahati ito sa dalawang bahagi, chapters 1 to 3. Ito ay puro katotohanan. Wala pang utos dito. Walang do this, don't do that. Walang ganon. Kasi ang focus kung sino ang Diyos, anong ginawa niya para sa atin, at kung sino na tayo ngayon dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Pinapakita dito ang grace, pinapakita dito ang mercy at blessing natin bilang anak ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Di ba? Nandun yung Ephesians 2:10. Now, chapters 4 hanggang chapter 6, dito lang nagsimula ang mga good works. Utos, hamon sa pamumuhay. Mababasa nyo dyan. Magpatawad kayo, maging mapagpakumbaba, maglakad ng karapat-dapat. Nawan tanong, bakit ganun yung pagkakasunod? Bakit hindi agad gawin mo ito, ayusin mo yan? Kasi hindi mo kaya maglakad ng tama kung hindi ka pa nilikha muli, kung hindi ka pa naligtas, kung hindi ka naging anak ng Diyos, kung hindi mo pa na-receive yung grace ng Diyos, kung hindi ka pa pinananahanan ng banal na spirito, mahihirapan ka gumawa ng good works. Hindi mo kayang sundin ang utos ng Diyos ng may kagalakan kung hindi mo muna niyakap at natanggap ang grace niya para sa iyo. Kaibigan, news muna bago instructions. Gospel muna bago good works. Identity muna bago responsibility. Ngayon, kapag tama na ang order, which is kaligtasan muna, then saka tayo lalakad sa good works. Ang maganda, hindi na tayo lalakad ng may confusion. Hindi ka magtatanong gaano kaya karaming good works ang gagawin ko para makapasok ako sa langit. No. Kasi hindi ka niligtas dahil sa good works mo. O hindi, lalakad ka sa good works dahil niligtas ka na. Nakapansin nyo, inuulit-ulit ko siya. Hindi ka lalakad na may guilt. Ang hirap mag-serve pag meron kang guilt. Pero ang sarap mag-serve pag alam mo na, Lord, thank you. Pinatawad mo na ako. Ang sarap mag-serve. Kahit sino magkumutya sa'yo, kahit sino mag-criticize sa pag-serve mo, di mo sila papansinin. Kasi ang sarap mag-serve para sa'yo. Dahil pinatawad ka na.
Binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang i-prove yung sarili mo. Hindi ka lalakad para sa performance, kundi gagawin mo ito na merong joy, merong pagmamahal at pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa iyo. Pangalawa, paano tayo lalakad ng karapat-dapat sa pagkatawag at kaligtasan natin? Gagawin natin ito sa pamamagitan ng, pinakamahalaga to, consistency. Yun yung lifestyle. Yun yung habit. Isa sa mga palatandaan ng pagiging spiritually mature ay hindi lang yung magaling sa Bible knowledge o sa galing mong mag-pray. Hindi. Ang tunay na maturity ay nasusukat sa consistency. Ibig sabihin, pareho ka kahit saan ka makita. Pareho ka sa bahay. Pareho ka sa church. Pareho ka sa stage at sa likod ng camera. Alam mo, ang ganda nung sinasabi ng isang preacher. Sabi niya, nakakatuwa ang isang tao kung gusto mo raw malaman kung ang isang tao ay totoo sa sinasabi niya. Pumunta ka daw sa bahay niya. And then interviewin mo yung mga kasambahay. Interviewin mo yung kapatid. Interviewin mo yung kanyang magulang. Interviewin mo yung kanyang mga empleyado. Paano niya tinatrato ang mga ito? Kaya kaibigan, ang kailangan natin, consistency. You walk. Habit. Pareho ka kapag okay ang lahat at kapag gumuho ang paligid mo. Pareho ka kay may problema o wala. Ang walk-worthy ay hindi lakad na pasumpong-sumpong. Hindi yung ngayon on fire ka, bukas off track. Hindi yung Sunday Christian pero Monday to Saturday iba na. Ito ay lifestyle ng kabanalan na matatag, totoo, at tuloy-tuloy. Bakit? Kasi tutulungan ka ng Diyos. Kung yun talaga yung naging desisyon mo, yun talaga yung commitment mo, at naniwala ka na ang Diyos ay kasama mo na tutulong sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit, magagawa mo yun. Walking worthy is about our witness. Kapatid, tandaan mo ito. Ang pamumuhay mo ay patotoo sa mensahe mo. At sa totoo lang, bago nila marinig yung gospel sa bibig mo, una nilang tinitignan muna yung buhay mo. Tama ba? Kapag sinasabi mo Kristiyano ka, pero nakikita sa social media kung ano-ano yung mga pinopost mo, hatred, judgmental, chismis sa kapitbahay, hindi honest sa trabaho, kapag gano'n nasisira yung mensahe mo. Hindi mo binubuka ang bibig mo para magbahagi ng gospel. Hindi mo pa binubuka yan, pero nasasarado na yung mga tenga nila. Kasi nakikita na nila yung buhay mo na hindi kalooban ng Diyos. Nawawala yung credibility mo. Hindi lang pangalan mo ang apektado, pati pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi nga nila, you may be the only Bible some people will ever read. Para kang Biblia. Kaya kailangan mo maging consistent. Kasi ikaw yung binabasa ng tao. Kaya nga, kung ikaw ay estudyante, papasok ka sa isang school, sabihin mo, ako po ay Kristiyano. And pag dineclare mo yon, titignan ka na nila. Ikaw yung babasahin nilang Bible. Kapag hindi tayo lumalakad ng karapat-dapat, binababa natin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa harap ng mundo. Pero kapag consistent ang ating kabutihan, kahit hindi tayo magsalita, malakas na malakas ang patotoo natin. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili. Kapag walang nakakakita, Kristiyano ka pa rin ba? Kapag stress ka sa isang tao, o sitwasyon, o kaya pressured ka, o kaya pagod ka, lumalakad ka pa rin ba ng karapat-dapat sa iyong identity? Nakikita ba sa buhay mo ang gospel, hindi lang sa salita mo, kundi sa ugali mo? Decision mo at reaction mo. Ipanalangin natin ito lagi. Kasama na ako dito, Lord, gawin ninyo po akong consistent. Ayoko maging one-day Christian.
Gusto ko mabuhay na karapat-dapat sa pagkatawag ninyo, araw-araw, sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Because making goodness your daily habit means living with consistency. Kahit walang nakatingin, kahit mahirap, kahit ordinaryo ang araw. At tanda mo, your walk is your witness. So walk worthy, walk consistent, walk daily in the goodness God has planted in you. Tanungin mo lagi sa sarili mo, karapat dapat ba ako, yung banlakad ko, karapat dapat sa ginawa ng Diyos sa akin? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin, sa lahat ng kapatawaran na binigay niya sa akin, sa lahat ng pasensya niya, sa lahat ng grace niya, karapat dapat ba yung aking paglakad? Sa isang tahimik at maliit na komunidad na mga magsasaka sa Iowa, may isang lalaking naging haligi ng pananampalataya doon. Ang pangalan niya ay Robert o Bob Henderson. 3 dekada na siyang magsasaka sa parehong lupain at higit sa pagiging mahusay na magsasaka, kilala siya sa pananampalatayang hindi lang sinasabi, kundi sinasabuhay. Alam mo, hindi siya pansinin pagdating sa itsura. Pero ito yung maganda, napapansin ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi malakas magsalita si Bob, hindi siya preacher, hindi siya social media influencer, hindi siya pala-post ng mga verse sa kanyang social media. Pero araw-araw makikita mo ang Diyos sa kilos niya. Paano nangyari 'yon? Kapag nagrereklamo ang ibang magsasaka sa bagsak ng presyo ng ani o masamang panahon, alam mo si Bob, hindi, baliktad. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Kapag may gustong magbenta sa kanya ng sobrang mahal o latest model na makinarya, alam mo, maayos siyang tumatanggi. Sabi niya, okay na ako sa simpleng gamit. Mas mahalaga sa akin ang mamuhay ng kontento. Pero sa taon ng 2018, nakita ng buong komunidad kung sino talaga si Bob. Ang pagkakataong ipinakita niya ang katatagan ng kanyang kabutihan. Isang matinding bagyo ang sumira sa halos lahat ng ani sa kanilang lugar. Maraming magsasaka ang halos hindi na makapagtanim muli. Si Bob, tapos na yung harvest niya. Panahon na para mag-relax. Pero alam mo ginawa niya? Hindi siya nagpahinga. Sa halip, ginamit niya yung kanyang oras. Ginamit niya yung kanyang traktora at lakas para tulungan yung 6 na iba pang pamilya na maisalba yung natitira pa nilang ani. 3 linggo, araw-gabi halos walang tulog, walang bayad, walang reklamo. Hindi niya pinaramdam sa kahit kanino na may utang na loob sila sa kanya. Ginawa niya ito para sa kanya kasi yun yung tama. Walang pabida, pero ang lakas nitong patotoo na siya ay tagasunod talaga ng Panginoong Hesus. May lumapit mula sa lokal na dyaryo para gawan siya ng article. Alam mo, sabi niya, di ko naman ginagawa ito para mapansin. Ginagawa ko lang ang dapat dahil ito yung tama. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng kakayahang tumulong, kaya tumutulong ako. Ganun lang naman talaga ang magandang kapitbahay. Grabe, no? Isang tao, buong komunidad ang nabago. Yung mga empleyado ni Bob, lagi sinasabi na makatarungan at mabait siya bilang amo. Yung asawa at anak niya, walang ibang masabi, kundi mapagpasensya at mapagmahal ang tatay namin. Walang bisyo at inaasikaso kami. Yung church niya, tahimik lang si Bob sa likod, hindi madaldal, hindi pala kwento ng lahat ng na-accomplish niya, pero ganun pa man, hindi siya nawawala sa paglilingkod at pagtulong. Yung mga kabataan, may isang binata, si Jake, na nagtatrabaho sa farm niya habang nag-aaral, na sabi niya, mas natutunan ko kung ano ang pagiging Kristiyano sa panonood kay Kuya Bob. Doon sa kanyang pagpa-farm sa loob ng 4 na summer, kaysa sa lahat ng taon ko sa Sunday school.
araw-araw na pamumuhay. Hindi isang beses na big time na pagtulong, kundi ito ay lifestyle. Yung good works niya, habit. Ang routine ni Bob, simple pero makapangyarihan. Gumigising siya ng maaga para magbasa ng Bible at manalangin. Tinuturuan ng mga anak niya ng integrity at good works. Matapat sa trabaho, makatarungan sa negosyo, at mapagpakumbaba sa komunidad. Walang fanfare, walang spotlight, pero puno ng kabutihan araw-araw. Alam mo, nung siya'y pumanaw, edad na 67, higit sa 800 katao ang dumalaw sa burol niya. Sobrang dami nito para sa isang maliit na community. At bawat isa may dalang kwento sa kabutihan na natanggap nila mula sa buhay ni Bob. Hindi isang beses, kundi araw-araw. Kaibigan, ganyan ang kabutihan ng hindi lang one time, kundi lifestyle. Hindi ito Christian mode pag Sunday. Ito ay consistent witness na kahit walang audience, si Kristo ang laging bida. Kaibigan, make goodness your daily habit. Gawin mong parte ng buhay mo ang kabutihan. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil ito ang laman ng puso mo, puso na binago ng Panginoong Yesus. Madalas natin marinig ang linya na living the good life. Pero tanong ko, ano nga ba ang good life? Para sa iba, ang good life, yung looking good, o pagmasaya ang pakiramdam, o maraming gamit, at ari-arian, o maraming kotse. Pero ano ba sinasabi ng Diyos tungkol sa tunay na mabuting buhay? Ang sagot, ang tunay na good life ay ang buhay na lumalakad ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. Walk-worthy. Yung araw-araw na pamumuhay ng kabutihan sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa. Ang good life ay kapag ang Diyos ay naluluwalhati sa buhay mo. Hindi yan good life. Kahit patawagin mo yung good life, o hindi yung ginagawa mo ngayon, hindi kalooban ng Diyos, hindi yan good life. Kahit anong dami ng magarang sasakyan mo, kung hindi mo nag-glorify ang Diyos sa buhay mo, hindi yan good life. Ibigan, ang layunin ng lahat ng kabutihang ginagawa natin ay hindi para mapansin tayo, kundi para mapansin ang Diyos. Kapag consistent ang kabutihan natin, kapag totoo ang ating pagmamahal sa isa't isa, kapag tapat tayo naglilingkod, ang pangalan ng Diyos ang natataas, hindi sarili natin. Sabi nga ni Tom Shepard, the Christian lifestyle is to be a lifestyle of doing good, living in goodness. If a man is created by God in Christ, the man does good works. As saints, we are what we are because of His doing. Ang ibig sabihin, tayo mga banal ay ginawa ng Diyos. At dahil doon, gumagawa tayo ng mabuti. Living a good life ay kapag ang iba ay nadadala mo sa Panginoong Yesus. Alam mo kapatid, may kakaibang ganda ang buhay na totoo kay Kristo. Kapag ang mga tao ay nakakakita ng Kristiyano, kapag ang mga tao ay nakikita nila ang Panginoong Yesus sa buhay natin, yun yung good life. Hindi perfect, pero authentic. Pag nagkamali ka, aminin mo, sabihin mo. Humingi ka ng apology. Hindi maingay, hindi pabida, hindi pasikat, pero may integrity. Kahit wala nakakakita. Hindi pabibo, pero may pagmamahal at malalasakit. Kapag nangyayari ito, gustong-gusto nila malaman mo kung anong, gustong-gusto nilang malaman kung anong meron tayo. Amen ba? Sabi nga ni D.L. Moody, the Christian should live every day as if someone will see him who has never seen a Christian before. Our lives should be living advertisements for the reality and power of the gospel. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung ikaw lang ang Kristiyanong kakilala ng katrabaho mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, kung ikaw lang yung Kristiyano makikilala niya sa buong buhay niya, makikita kaya niya o makikilala kaya niya ang Panginoong Yesus dahil sa iyo? Kapag nakilala nila ang Panginoong Yesus dahil sa iyo, yan ang good life.
Living a good life ay kapag tayo mismo ay nakakaranas ng kaligayahan at satisfaction dahil nagagawa natin yung purpose natin. Oo, minsan mahirap maglakad ng karapat-dapat o worthy of God's calling kasi may sakripisyo. Minsan kabaliktaran ito ng kultura. Pero alam mo kung ano naman ang kapalit nito? Tunay na kagalakan. Buhay na may saysay. Katuparan na hindi kayang ibigay ng pera, titulo o kasikatan. Kapag nilalakaran mo ang disenyo ng Diyos sa buhay mo, para kang puzzle piece na sa wakas na ipasok sa tamang pwesto. At dahil doon sasabihin mo, wow, I was really made for this. Ito talaga yung purpose ko. Grabe kaibigan, yan ang impact ng worthy walk. Kaya nga ang tanong, nasabi mo na ba sa sarili mo na, wow, ito talaga yung purpose mo sa akin, Lord. Ito talaga, ito yung gagawin ko hanggang sa dulo ng buhay ko. Ang good life, ang impact ng worthy walk, alam mo kung ano? God is glorified. Others are drawn to Christ. And you experience joy and purpose. Kaya nga, make goodness your daily habit. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang kapag may audience, kundi araw-araw sa bahay, sa trabaho, sa lansangan, kapag nag-iisa ka at wala nakakita. Sa ingay, sa tahimik, yan ang tunay na good life kapag nakikita yan sa buhay mo. Marahil, kinausap ka ng Diyos ngayon, nais mo makagawa ng good works para sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi natin kayang mabuhay para sa Diyos sa sarili nating lakas. Hindi tayo magiging mabuti sa sariling gawa. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Namatay siya sa krus para bayaran ng ating kasalanan. At muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay. At ang sino mang sasampalataya at tatanggap sa Kanya ay hindi nahahatulan, kundi bibigyan ng buhay na ganap at walang hanggan at magkakaroon ka ng kakayahan na gumawa ng good works sa buhay mo. Kaibigan, ngayon na yung araw na ito. Hindi aksidente na narinig mo ang mensahe na ito. Tinatawag ka ng Diyos. Hindi lang para gumawa ng mabuti, kundi para sumuko sa Panginoong Yesus at simulang mamuhay na kasama siya. Kung handa ka na manampalataya at tumanggap sa Kanya, sabihin mo ito. Sa Kanya ngayon, manalangin ka, ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po yung makasalanan. Tawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, binubuksan ko po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po yung mag-drive ng buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po yung aking kasalanan. Tulungan mo po ako gumawa ng good works mula ngayon. Dahil ito po yung purpose mo para sa akin. At dahil binago niyo po ako. Gagawa po ako ng mabuti dahil ngayon, nilinis mo ako, pinatawad mo ako at ginawa mo ako mabuti. Amen. Alam mo, kaibigan, kung yan ay ipinanalangin mo ng buong pananampalataya at ng buong puso, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ngayon ay meron ng kakayahan na gumawa ng good works. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description.
Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. You are not saved by good works, but you are most certainly saved for them. God did not just save you from something, He saved you for something. Kaibigan, hindi mo na kailangan maghanap pa ng purpose sa mundo. You are designed for good works. Live it now. Paano? Live out who you are. We do good because we have been made good. You are God's poema o masterpiece. Huwag mo sayangin ang disenyo niya sa iyo sa pamumuhay na hindi mo naman pagkakakilanlan. Pangalawa, step into your assignment. We do good because it is God's purpose for us. May mga gawain na inihanda niya para sa iyo bago ka pa ipinanganak. At pangatlo, make goodness your daily habit. We do good because it is a way of life. Ang tunay na Kristiyano hindi lang gumagawa ng mabuti, kundi namumuhay sa kabutihan. Kapatid, masterpiece ka ng Diyos. Kaya huwag mo sayangin ang disenyo mo. Huwag mo ipagpalit sa mundo ang layunin mo. Lumakad ka sa kabutihan. Lumakad ka sa pagkatawag sa iyo. Live it now. Walk in it because you were designed for good works.